kapwa tayo mahal. God is good all the time. Gawin di maalis pag-ibig mo sa akin, kahit na anong sabihin, pangako mo sa akin, laging sasabihin.
hangganan. Yaya mo higit kailanman. Ang ingay at tapuan, dahil nasa sa'yo lamang. Payapa walang hanggan.
damdam kabiguan. Ikaw ay nawagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikaw madaya sa bahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo'y sulit.
Thank you, Lord God. Hallelujah. Tunay nga po, dakilang Diyos na napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga po, dakilang Diyos na tapat ka sa lahat ng iyong mga sinabi, sa iyong mga ipinangako sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tapat ka, Panginoon, at ang pag-ibig mo kailanman ay hindi magbabago, Lord God. Salamat sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na patuloy ka pa rin pong kikilos sa buhay ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, na patuloy kang mangungusap. Alam po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming hindi pababayaan. Alam po namin, Panginoon, patuloy na hindi mo kami iiwanan, Panginoon, sa mga sandali na mayroong pinagdadaanan ng bawat isa. Salamat dakilang Diyos dahil ang pag-ibig mo ay palagi nga po naming nararanasan sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po, dakilang Diyos, na napakadakila mo at ang pagdakilang yan ay tunay nga pong walang sino mang makakatulad, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mong tapat, Panginoon, at salamat dakilang Diyos dahil muli ay hindi ka pa po tapos sa buhay ng bawat isa sa aming, Panginoon. Kaya patuloy ka nga po namin pinupunin at pinasasalamatan. Ganoon din po, Lord God, sa pagkakataon nga pong ito. Salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon para alalahanin, Panginoon, yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, dahil ang pagkapako sa iyo sa krus ay hindi po nawalan ng kabuluhan, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa tumigis na dugo sa krus ng Kalbaryo na tunay nga po na nagpapawala sa aming mga kasalanan. Kaya't sa umaga nga pong ito, Panginoon, muli nga po naming aalalahanin, muli nga po naming gagawin, Panginoon, yung pong mga bagay na nais mo na gawin ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang alalahanin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At sa pagkakataon nga pong ito, amin pong itinataas, Panginoon, ang tinapay na ito na nagsisilbing katawan ng aming Panginoong Jesucristo na nasaktan, naduraan, natapakan, at naniniwala po kami lahat ng nangyaring yon ay hindi po nawalang kabuluhan, Panginoon. Ito po'y pagpapakita ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, na kahit na anong hirap ang iyong dinanas sa krus ng Kalbaryo, ito ay hindi mo ginawa ng basta-basta lamang. Ito ay ginawa mo dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa aming, Panginoon. Kaya't salamat, Panginoon, sa simbolo ng iyong katawan na ito na aming itinataas sa iyo. At alam po namin, Lord God, na hanggang sa ngayon, ito po ay patuloy na alalahanin sapagkat ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo kailanman ay hindi kalilimutan ni numan, Panginoon. Kaya tinatanggap nga po namin ang tinapay na ito at pagpapasalamat, Panginoon, dahil patuloy ka pa rin pong gagawa at kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. So atin pong i-take ang bread. At ganoon din po, Panginoon, aming kinikilala ng hawak naming Diyos na ito ay simbolo ng iyong dugo na hindi nasayang sa pagtigis sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, dahil sa paghugas ng lahat ng aming mga kasalanan at ito po ay tinatanggap namin ng buong puso sa umagang ito. Pinupuri ka nga po namin sa iyong kadakilaan, Panginoon, at salamat sa iyo dahil ang dugong ito ay nananalaytay sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang hapong ito. Cheers po sa lahat. Ulitin po natin awitin yung dakila ka. Mapalapit sa'yo, nais ko
sa iyo lahat ang papuri, sa iyo lahat ang pasasalamat, sa iyo ang kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! God is good! And all the time, God is good. Bago po kayo umupo, sabihin po ninyo sa inyong katabi, magandang buhay sa iyo. Yan. Hallelujah. So, kamusta po ang bawat isa? Hallelujah. Mabiyaya po si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay lamang po ba kayo? So, salamat sa Panginoon dahil muli binigyan tayo ng pagkakataon na magkasama-sama para siya ay patuloy nating sambahin at purihin sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. So, ngayon ay October 5. So, ang sabi nga po ni Sister Shek kanina, tayo po ay nasa 87 days na lang at matatapos na naman po ang taon. So, napakabilis po ng panahon. Napakabilis pong lumaki ang mga bata at napakabilis pong tumanda ang mga matatanda. So, ang panahon po talaga ay tunay nga pong edad lang yon, correction. Yung mga may edad ngayon, lalong nadadagdagan yung edad sa haba o sa bilis ng takbo ng panahon. Yan. So, salamat kay Lord dahil palagi meron po tayong chance na baguhin yung dapat nating baguhin sa ating mga buhay. Amen? So lahat po ng nilalang ng Diyos, especially tayong mga tao, palagi po tayong merong mga hinihintay sa buhay natin. Palagi tayong merong inaabangan, palaging meron tayong inaasahan na merong mangyayari sa buhay ng bawat isa. Halimbawa, katulad po ng isang estudyante, ano po yung hinihintay ng mga magulang at ng mga estudyante? Siyempre, ang estudyante, hinihintay kadalasan yung baon na ibibigay ng mga magulang. De. Unang-una, hinihintay ng mga estudyante na matapos sila ng pag-aaral. Ganon din yung kagalakan ng mga magulang kung makikita nilang natapos yung pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya kayong mga estudyante, tuloy-tuloy lang. Ipagpatuloy nyo dahil yan yung pinakamagandang maibibigay nyong regalo sa inyong mga magulang. Ganon din po dun sa mga nagtatrabaho. Dun sa mga nagbi-business, meron din po silang mga hinihintay. Sa mga nagbi-business, siyempre naghihintay sila na merong lalapit sa kanilang kliyente at bibili doon sa kanilang mga produktong mga binebenta. At ganun din, doon sa mga empleyado, pag-araw ng kinsenas at katapusan, meron din po silang hinihintay na sahod na matatanggap dahil sa kanilang pinagpaguran sa loob ng 15 days onwards. So lahat po tayo may hinihintay. Ganun din po sa oras ng gawain. Tayo po ay naghihintay palagi sa ating gawain kung mag-i-start na ba tayo o hindi. Kumbaga, tayo ay trinay ng Diyos o tayo ay nilikha ng Diyos para maghintay. Yun nga lang, may mga pagkakataon dahil sa ating paghihintay, dumadating talaga tayo doon sa mga point na naiinip tayo. Katulad nga po nung sinabi ni Sister Shek kanina, kung mapapansin po natin, meron po tayong mga ipinanalangin na noon na hinihintay natin na hanggang sa ngayon ay hindi pa natin nakukuha. Pero ang tanong, yung po bang hiniling natin kay Lord 10 years ago na hindi pa natin nakukuha hanggang sa ngayon, ibibigay pa rin po ba yun ni Lord? Sigurado po kayo? 10 years na po yung nakakaraan, hanggang ngayon wala pa. Naniniwala po ba kayo na ibibigay pa rin ni Lord yun?
Gaano po kayo kasigurado? Siguradong sigurado. Salamat sa Panginoon dahil talagang yung faith po ninyo kahit na hindi pa nangyayari, pinangahawakan nyo pa rin. Tandaan po natin lahat po tayo, sa lahat ng pinagdaanan ng buhay natin, madalas maraming mga pagkakataon na nakabitaw na po tayo. Yun po yung totoo. Minsan sinasabi natin na buti na lang hanggat ngayon hindi ako bumibitaw. Nung nagkaroon ka ng problema at nagreklamo ka, nakabitaw ka na nun. Kasi sinasabi mo na sa kanya lahat yung mga nararamdaman mo na ayaw mo. Pero ang kagandahan po nito, kahit na ikaw ay nakabitaw ng matagal, si Lord hindi pa rin nakabitaw sa'yo. Yan yung biyaya. Ikaw maaaring tinatalikuran mo yung biyaya, pero si Lord, palagi niyang ihinaharap sa'yo yung biyaya niya. Hindi pa man natin nakuha yung mga bagay na ninanais natin, hindi pa man natin ito nakamit, pero talagi po nating tatandaan, wala pong expiration kay Lord. Yung para sa'yo, para sa'yo. Lahat po yan, may magkakaroon po ng katugunan. Ito po ay makakamit natin sa takdang panahon. September 23, idiniklara o merong nag-prophesy na magkakaroon ng rapture. Nangyari po ba? Hindi. Bagamat merong mga nawala, yun ay matatawag na rin nating rapture dahil nakasama na natin o nakasama na nila si Lord. Pero hindi po yun yung rapture na tinatawag. At katulad nga rin po nung nabanggit nung nakaraan, yung rapture ay hindi kinakatakutan. Lagi po nating tatandaan, yung Espiritu ng ating Panginoon ay nasa sa atin. Meron po siyang plano sa buhay ng bawat isa sa atin at yung planong yon ay para sa ikabubuti, pagbibigay ng pag-asa at magandang kinabukasan. Huwag po nating kakaligtaan yung pangako ng Diyos. Lahat ng panahon ay merong kanya-kanyang simula at meron ding kanya-kanyang katapusan. Ito po ay mababasa po natin sa libro ng Ecclesiastes sa Tagalog mga ngaral. Hayaan po ninyo, nabasahin ko na lamang. Merong panahon ng pagsilang at merong panahon ng pagkamatay. 52 years ago o 51 years ago, sinilang ako. Pero yung magiging kamatayan ko, hindi ko alam kung kailan. Pero darating yung panahon na mawawala ako o mamamatay din ako. Pero wag muna ngayon, Lord. May panahon ng pagsilang at mayroong panahon ng pagkamatay. May panahon ng pagtatanim at mayroong panahon ng pagbunot ng tanim. Ang magsasaka, prepare nila yung lupa at tatamnan nila. Makalipas ang 3 hanggang 4 na buwan, kung ano yung tinanim nila, yun yung aanihin nila. So merong takdang panahon. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Lahat po bang ito ay nararanasan po natin? May mga pagkakataon na umiiyak tayo talaga. At meron ding mga pagkakataon na tumatawa tayo na kahit na walang dahilan, natatawa po tayo. Meron yung panahon ng kalungkutan, meron yung panahon ng kagalakan. So ibig sabihin, lahat ng bagay merong panahon. Katulad ngayon, naririto kayo ngayon, nakangiti ngayon, merong panahon ng pagngiti. At maya-maya, makakarinig kayo ng medyo mabibigat na salita, merong panahon ng pagngiwi. So yung mga ganyan, lahat merong panahon, lahat nakatakda. May panahon ng pagkalat ng mga bato at may panahon din ng pagtitipon ng mga ito. May panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang sabi nila walang forever. Dahil walang forever, lahat nga wala kasing permanente sa mundo. Ang may forever lang sa mundo, ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Biruin mo, minahal ka ng Diyos ngayon, nawala ka, meron kang anak, minahal ulit ng Diyos yon. Nawala yung anak mo, nagkaroon siya ng anak, minahal pa rin ng Diyos yon. Tuloy-tuloy. So yung pag-ibig ng ating Panginoon ay walang putol.
ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Lahat ng bagay sa mundo na nakikita mo, lahat yan may panahon. Ngayon po ay October 5. Noong mga nagdaang mga buwan, nakaranas po tayo ng halos 2 linggo ng pag-ulan. Merong panahon ng pag-ulan at ngayon panahon naman po ng taglamig sa atin, bagamat walang winter. So nararanasan na natin yung konting kalamigan sa gabi sa ngayon. So lahat ng panahon, palagi para sa atin yon. Pero si Lord, wala siyang panahon dahil lahat ng panahon sa Kanya. Kung titignan po natin, halimbawa ito pong bumbilya po na ito, bilog po yan. Tayo po yung nasa loob. Ibig sabihin, sakop po tayo ng panahon. Si Lord, wala dyan sa loob. Nasa labas po siya. Bakit? Kasi tayo po yung Kanyang binabantayan. So kung titignan po natin, katulad ng inawit natin kanina, yung pagmamahal ni Lord sa atin, dakila. Walang makakatulad. So napakasarap isipin na kahit na anuman po man yung nangyayari, doon sa bilog, na kung saan tayo naroon, ang pag-ibig ng Diyos, nakatanaw, nararanasan, at naipapadama sa atin ng ating Panginoon. So sabihin po natin sa ating mga katabi, lahat ay may panahon. Hallelujah. Naitanong ko po sa inyo kanina na kung yung ipinag-pray ba natin 10 years ago ay aaprobahan o ibibigay pa rin ba ng Diyos ngayon, ang sabi po ninyo, oo. Ako po naniniwala, lahat po ng mga inasam natin sa buhay, hindi po galing yan sa sarili natin. Lahat po yan galing po sa Diyos yan. Wala sa inyo na nag-desire kahit na meron kang kaaway na sana mamatay ka na. Meron po ba? Kung meron kayong mga kaaway, sabihin nyo mamatay na kayo. Siguro noon pwede. Pero hindi bukal sa kalooban nyo yung ganon. Lahat po ng magagandang desire na yan galing kay Lord. Kung si Lord yung nagbigay ng desire sa iyo, siya rin yung magbibigay o siya rin yung sagot doon sa desire na inaasam mo. Siya yung magbibigay ng sagot. Mapapaya si Lord, binigyan ka niya ng desire, tapos hindi niya gagawin. Pero, katulad na sinasabi ko po sa inyo kanina, lahat ay may panahon. At ang sabi po dito, kahit na 10 years ago pa yan, God will make it happen. So yan po yung magiging title po ng ating mensahe sa umagang ito. Ang sabi po dito, hayaan po ninyo na basahin ko. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam, at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Parang sinasabi, yung mga inaapi noon sa takdang panahon ng Lord, magwawagi sila. Yung mga inaalipusta nung mga panahon noon, parang sinasabi ng Panginoon, hindi na mangyayari ulit ito ngayon. Yung mga sinasantabi noon at ngayon ay itataas ng Lord, ito yung mga mangyayari sa panahon natin ngayon. So lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon. At ipinapakita po dito sa verse na ito ng Isaiah, yung pong pangako ng Lord sa kanyang takdang panahon, lahat po yan ay magkakaroon ng katuparan. Tignan po natin ito. Hindi ko po promote si Bam Aquino po, bagamat na nanalo na po siya. Sa tingin po ba ninyo, yung pong salamin
ni Bam Aquino, yung salamin ni Pastora, yung salamin ni Brother Arnold. May grado ba yan, Sister Irene? Yung salamin ni Sister Irene, ni Brother Gary. Sa tingin ba ninyo, nakakatulong sa kanila yon? Nakakatulong po yan. Halimbawa, yung pong maliliit na letra, nagkakaroon po ng medyo may pagkakaiba kapag isinot na nila yung salamin na mayroong grado. Tama po. Hindi nababago yung kanilang tinitignan, pero sa kaisipan nila, nababago yun dahil lumalaki yung nakikita nilang mga letra. Ganon din yung mga buhay po natin. Kung halimbawang ikaw ay nakafocus doon sa problema, kahit na gaano kaliit yan, kapag na-focus ka, asahan mo lalaki yan. Asahan mo lalaki yan. At yung mga pangako ng Diyos, kapag ganon yung mga nangyayari, may pinagdaraanan, may mga pagsubok, nakikita natin na ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng mga pagbabago. At ito po yung point number 1, God's timetable. Merong timetable ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi yung timetable mo. Ikaw kasi pag sinabi nating timetable mo, gusto mo pagdating ng 4 na taon, makatapos ka, mayaman ka na kaagad. Asensado ka na kaagad. Yun yung gusto mo. Pero hindi ganun yung gusto ni Lord. May mga pagkakataon na ayaw umabot ni Lord ng 4 na taon. Maaring sa 1 taon pa lang, ibigay na niya yung gusto mo. Maaring sa susunod na taon, sa susunod na taon, sa susunod na taon. So iba-iba. Kami nag-desire kami ng anak na lalaki. Ibinigay ba kaagad? Hindi. 14 na taon pa kami naghintay bago lumabas yung isa. Pero nag-desire na kami noon. So ibig sabihin, meron yung alam ni Lord na kung kaya mo na, ibibigay na niya sa'yo. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng debate kay Lord eh. Lord, ang tagal-tagal na panahon na, bakit hanggang ngayon wala pa? Alam mo naman na yung kaya ko. Alam mo naman yung laman ng kaisipan ko na pag nagkaroon ako ng ganito, ibibigay ko o itutulong ko rin sa iba. Lahat tayo ganyan inaasam eh. Maging mayaman ka lang, itutulong mo yun sa iba. Kung sino yung mga nangangailangan, bibigyan mo sila. Alam ni Lord lahat yan. Alam ni Lord kung ano yung desire ng puso mo. Pero ang sabi ni Lord, hindi pa ngayon. Sa ngayon, meron ka pang maibibigay na iba. Maaring hindi financial yan. Maaring sa pamamagitan ng suporta, sa pamamagitan ng encouragement, yan yung pwede mong maibigay sa ngayon. Hinahanda lamang po tayo ni Lord dun sa mas magandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay ng bawat isa. God's timetable. Huwag po nating kaliligtaan kung ano yung sinabi ni Lord, gagawin po niya. Ano po yung nakikita nyo? Blurred. Ganyan tayo pag may problema. Kung minsan, alam natin may pangako si Lord, dahil nakafocus tayo dun sa larga vista, nakafocus tayo dun sa lamin na makapalang grado, kahit na maliit yung problema, nakikita natin napakalaki. Nagiging blurred. Yung sinabi ng Lord, I will provide, hindi na natin gaanong nakikita. Minsan, hindi na talaga natin nakikita. Bakit? Dahil na doon, nakafocus na tayo doon sa problema. Naniniwala ba kayo na kung minsan kaya nadidelay ang problema dahil sa kagagawan mo na rin? Kaya nadidelay ko minsan ang problema dahil sa kagagawan mo na rin. Sinabi ng Lord, Panginoon, sinabi ni Lord ang ganito, lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay ko. Pinagdudahan mo. Imbis na ibibigay na ngayon ni Lord, dahil nagduda ka, kung minsan natatagalan, ibibigay niya bukas pa. Pansinin natin. Kahit na maganda yung intention natin kuminsan, dahil kuminsan nga nagiging blurred yung tingin natin dun sa pangako ng ating Panginoon sa atin. Lagi nating ginagamit yung larga vista o magnifying glass. Tingnan din po natin ito. Sino pong nakakatanda ng teleserye na ito sa Itbulaga?
Yan po yung kalyeserye ng Itbulaga 2015. So, October 2015. Medyo matagal na po siya, no? Si Maine Mendoza, ano yung pangalan ni Maine? Yayadab. Si Alden. Yayadob. Alden lang din. O, tignan po natin. Ito pong teleseryeng ito ay sinubaybayan ng marami mga Pilipino. Yung mga nakangiti ngayon, sinubaybayan din nila yan. Bawat araw, yan yung inaabangan nila. Matagal na panahon, umabot ng taon, bago nakita ng personal itong dalawang ito. Tama, mali? Umabot ng taon bago sila nakita. At nung nagkita na sila, ito ay naganap sa Philippine Arena na dinaluhan ng 55,000 na katao. Record breaker nung mga panahon na yon. O ngayon, alam na nyo. Alam nyo na. So, ilang taon silang hindi nagkita, so ibig sabihin, hindi pa yun yung panahon para magkita sila. Pinasabik muna nila kayo. Hinintay muna nila na kumita muna sila ng paldo-paldo para abangan po ninyo yung teleserye yan sa Itbulaga. Tama? Kasi kapag maraming nanonood, maraming income, maraming mga patalastas na isasalpak dun sa programa. Dahil hindi pa yun yung takdang panahon, hindi pa yun yung takdang panahon para magkita sila, kaya pinatagal nila ng pinatagal. At nung nakita na nila na parang naiinis na yung mga tao o naiinip na dun sa teleseryong yan dahil hindi pa sila nagkikita, ginawa ng management, ito na yung tamang panahon para magkita sila. Kaya nga umabot ng 55,000 na katao at punong-puno ang Philippine Arena nung mga panahon na yon. Dahil iyon na yung takdang panahon para magkita sila. Sa tingin po ba ninyo, yung nagplano nung teleserye yon, hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa katapusan? Alam niya. Magaling sila. Ganyan din yung ginagawa sa atin ni Lord. Napakagaling ng ating Panginoon. Pinakita niya na yung una sa'yo. Ini-enjoy mo na yung unang nilalakaran mo. Yun nga lang, pagdating doon sa kalagitnaan, medyo nagkakaroon ka ng struggle ngayon. Medyo nahihirapan ka. Medyo madaming dumadating na hindi mo inaasahan na pagdadaanan mo. Pero, kailangan mo. Sa takdang panahon, maaaring yung mga iba sa atin ay nakamit na yung mga ninanais nila noon. Yung mga gusto nila noon, maaaring nakuha na nila ngayon. Praise the Lord. Yung mga iba naman sa atin na hindi pa natin nakukuha yung mga ipinanalangin natin noon, huwag tayong magalala. Dahil gagawin ni Lord kung ano yung ipinangako niya sa atin. Yun yung sigurado. Naiinip lang naman tayo talaga eh. At ang kadalasan pa pong nangyayari, dahil naiinip tayo, gumagawa tayo ng mga sarili nating mga hakbang para mapibilis yung sanang proseso. Kaya lang ang nangyayari, dahil gumagawa tayo ng sarili nating mga hakbang, lalong natatagalan yung mga bagay na gusto sana nating makuha. So hintayin natin yung God's time. Iba yung God's table na tinatawag. May mga taong pinagsaraduhan ng pintuan dahil alam ng Diyos, baka manatili kang masyado ron, baka ma-focus ka. So kailangan niyang isarado yon para bumalik ka ulit sa Kanya at buksan niya ulit yung panibagong pintuan para sa'yo. So huwag kang matakot. Kung nawalan ka man ngayon, kung meron mang sinarado sa iyo si Lord ngayon, alam niya, hindi yun ang best mo. Meron siyang alam na best para sa'yo. Kaya ngayon, habang wala ka pa, itrain mo yung sarili mo. Yung isip mo, yung puso mo, itrain mo na patuloy na magtiwala sa Panginoon. Yun yung dapat po nating gawin. Mahirap, pero kaya po natin. Nakakainip? Oo. Pero kaya po nating hintayin yung tamang panahon ng ating Panginoon. Marami na pong pagkakataon. Ang dami ko nang sinabi kay Lord. Ang dami ko nang hiniling sa Kanya. Ang dami ko nang hiningi.
May mga bagay na nakuha na ako, may mga bagay na hindi pa. Pero dumadaan talaga ang tao doon sa pagkainip talaga. Sasabihin mo minsan, Panginoon, Lord, kaya ko naman na. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa binibigay? Lord, nakikita mo itong sitwasyon na ito. Pwede mo naman kaming gamitin sa ganito. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa binibigay? Nakikita namin yung mga bagay na hindi maganda. Lord, pwede mo naman kaming gamitin doon. Bakit hindi mo kami ginagamit? Alam ng Lord kung saan kanya gagamitin. At alam ni Lord kung ano yung kaya mong ibigay. Alam ni Lord kung ano yung kakayahan mo. At alam niya kung ano yung hindi mo kaya. So kung ano man yung mga bagay na tinatangkilik mo ngayon, ayusin mo lang yan. At aayusin din ni Lord yung mga bagay na para sa'yo. Pangalawa, God's power and promise. Meron po tayong 8,810 na promises ng Panginoon. Katulad na nga po ng mga nabanggit ko nung nakaraan, ang kadalasang memorize natin is, the Lord will provide. Tama? Yun yung kadalasang pangako na palagi nating binibigkas ng Panginoon ang magkakaloob. Tama naman po. Panginoon ang siyang magkakaloob ng lahat ng mga bagay na kinakailangan ng ating mga pang-araw-araw na buhay. So ano po yung God's power and promise? Balikan ko lamang po sandali ito. Ilang taon po nung nagkaroon ng anak si Abraham at si Sarah? 100 at saka 90. So, titignan po natin, hindi rin agad-agad. Tignan din natin yung pagbubuntis ng babae. Umaabot ng 7 hanggang 9 na buwan. So, ibig sabihin, talagang ang lahat ng bagay ay may panapanahon. Ganon din yung nangyari kay Joseph. Joseph the Dreamer. Ang sabi po sa Genesis chapter 37, siya po ay 17 taong gulang nang ibenta ng kanyang mga kapatid sa mga Egyptian. So 17 years old, napakabata. So ilang taon po siyang nakulong? O ilang taon po siyang naghirap? 13 taon siyang naghirap. So pagkatapos po noon, nung 10 taon na yon, ano po yung nangyari sa kanya? Siya po ay naging pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa kanilang lugar. So lahat nung 13 years na yon, pinagdaanan lahat ni Joseph yon. Lahat yun meron siyang mga trial. Lahat yun meron siyang ginawa. Na kahit na ginawan siya ng mali, ginawa pa rin niya yung tama. Kahit yung mga kapatid niya, ikaw ba naman sasabihin ng kapatid mo, na yuyuko kayo sa akin pagdating na panahon? Ipinangako na ni Lord yun kay Joseph. Diba? Nung 17 years old siya, nagkaroon siya ng panaginip, nagkaroon siya ng pangitain, na ang lahat ay yuyukod sa kanila. Ngayon, kwinento niya ito sa kanyang mga kaibigan. Siyempre, anong magiging reaksyon? Mga kapatid, anong naging reaksyon ng kanyang mga kapatid? Nagalit sa kanya yung mga kapatid niya. At anong sinabi? Ano? Yuyuko kami sa'yo? Hindi nila pinaniwalaan. Ngayon, si Joseph kwinento rin yan sa kanyang ama. Ngayon, ano sabi ng kanyang ama? Bakit mo sinabi yon? Ano ba yung pinagsasabi mo? Pati yung tatay niya hindi naniwala. Na-experience mo ba yan? Merong mga sinabi si Lord sa atin na hindi sinabi mismo doon sa mga kapamilya natin. Tama? Merong sinabi sa iyo si Lord na sa iyo lamang niya sinabi. Hindi niya sinabi sa kapamilya mo. Hindi niya sinabi sa anak mo. Hindi niya sinabi sa kaibigan mo. Hindi niya sinabi sa mga magulang mo. Sa iyo lang niya sinabi. Yung pagkakatawag sa iyo, ikaw yung tinawag niya, hindi siya. Yung sinabi niya sa iyong pangako, sa iyo niya sinabi yun, hindi sa kanya. Pero lahat ng mga pangako ng Diyos,
na sinabi niya sa atin, lahat ng mananampalataya, lahat, makukuha natin ang mga bagay na yon. Ipinagbili siya at dinala sa Ehipto. Yun yung nakakalungkot na mga bagay. Maaaring hindi ka pinagbili ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo. Pero yung mga na-experience mo sa buhay ngayon na para kang ipinagbili, yun ang medyo nakakapagpalungkot sa iyo ngayon. Pero wag kang mag-alala, ang sabi ni Lord, God will make it happen. Gagawin niya kung ano yung sinabi niya sa iyo. God's power and promise. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng kakayahan para sa Kanya panatilihin ang Kanyang mga pangako na kung saan may katiyakan ng kabutihan at pag-asa para sa ating mga mananampalataya. Hinihikayat ng Diyos ang mga mananampalataya na tumungon sa pangakong ito na may pananampalataya. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi ng Diyos sa iyo, tanggapin mo. Kaya lang kuminsan, ang nangyayari ganito, meron kang mga naririnig, meron kang mga nababasa na lahat ng mga Kristiyano o ikaw ay pagpapalain ng Diyos, kinokontra. Dumadaan tayo sa ganyan. Bakit yung mga masasamang tao, sila pa yung pinaangat ng Diyos? Di ba duman sa kaisipan nyo yan? Bakit yung mga mabubuti? Bakit sila yung naghihirap ngayon? Hindi ba duman sa ating kaisipan yan? Lahat yan, dadaan talaga. Pag ganun ba na dumadaan sa ating kaisipan, dapat nating itigil? Huwag nating palakihin. Ikip pa rin natin o panindigan pa rin natin yung pangako ng ating Panginoon sa atin. Dahil gagawin niya kung ano yung mga sinabi niya. Ano po ba ang mahirap? Pumatay o bumuhay ng patay? Ulitin ko po yung tanong. Ano ang mahirap? Pumatay o bumuhay ng patay? Yung pong pumatay, mas madali, taas ang kamay. Kung sino po yung nagsasabing mas madali yung pumatay, taas ang kamay? Iisa lang? Hindi naman po literal na papatay kayo. Ito po ay hyperbole lang. Sino po yung nagsasabing mas madali ang pumatay, taas ang kamay? Sino yung nagsasabing mas madali ang bumuhay ng patay, taas ang kamay? Talagang marami pa rin walang pakialam sa inyo. Kasi yung mga iba hindi nagtataas ng kamay. Ibig sabihin, wala akong pakialam, pastor. Bahala ka dyan. Mas mahirap yung bumuhay ng patay. Pero dahil God's power and promise, kay Lord madali yan. Natatandaan po ninyo si Lazarus. Ito po yung mga malalapit sa puso ng ating Panginoong Yesus. Si Martha, si Mary, si Lazarus. Alam na natin yung kwento, nagkaroon ng problema, nagkasakit si Lazarus, ilang araw lang, bang! Patay. Pero bago mangyari yon, nag-utos si Martha at saka si Mary sa kanilang kasama sa bahay na puntahan si Jesus para sabihin kung ano yung kalalagayan ng matalik niyang kaibigan. So nagpunta naman ang inutusan, nakausap si Jesus, pero hindi kaagad nagpunta si Jesus. Dahil meron pang nangyari ng mga sumunod na mga araw. Nagpunta si Jesus after 4 days. Sinalubong siya nung magkapatid. Ang sabi niya, sabi ni Martha, kung nagpunta lang po sana kayo ng mas maaga, madadatnan niyo pa po sana ng buhay si Lazarus. Tingnan niyo kung nagpunta ka ng mas maaga. Hindi yun yung timetable ni Lord Kaya hindi siya nagpunta. Ngayon, tinanong ko kayo kanina kung anong mahirap, pumatay o bumuhay ng patay. Ang sabi nyo, mas mahirap yung bumuhay ng patay. To make the long story short, nagpunta sila dun sa lugar, pinaalis yung takip. Anong ginawa ng ating Panginoon? Bumulong po ba si Lord?
Ang sabi po sa Bible, sumigaw si Jesus. Mapapaisip ka, bakit kailangan sumigaw ni Jesus? Ha? Para marinig po nino. Pag bumulong po ba si Jesus, hindi maririnig ni Lazarus? Meron pong dahilan kaya po, meron pong dahilan dito kaya sumigaw si Jesus. Dahil po noong mga panahon yon, maraming mga chismoso at saka mga chismosa. Hindi nila matanggap na makapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sumigaw ang Panginoong Jesus at sinabi, Lazarus, lumabas ka! Narinig ng buong tao yon. Maaaring yung mga nakarinig nun, ngumingiti sila. Dahil parang imposible yata na mangyayari yung sinabi niya. Anong nangyari? Napahiya yung mga chismoso at saka mga chismosa, yung mga Pariseo noon. Dahil nagkaroon ng katugunan dun sa pagbigkas ng Panginoon na lumabas ka, Lazarus. Nagkaroon ng buhay. Nahirapan ba si Lord? Hindi siya nahirapan. Walang ka-effort. O bagamat may effort dahil sumigaw siya, pero nagkaroon naman ito ng katuturan. So ang kapangyarihan at ang pangako ng Panginoon na bubumuhay muli yung mga patay, mangyayari po talaga yon. Gusto mong subukan? Pumunta ka sa lamay. Sigawan mo yung patay na nandun. Bumangon ka. Huwag nyo pong gagawin po yun, ha. Joke lang po yun. Baka mamaya gawin nyo, magalit sa inyo yung mga kapamilya ng mga nandun. Ay, yug-yugin nyo pang ganun. Bumangon ka, bumangon. Kapag bumangon yun, sigurado, tatakbo yung mo ngayon. Minsan nga, kapag meron akong nakikita yung mga naglalakad ko minsan, yung mayroong mga nililibot-libot, yung mga kuminsan, ang gaganda pa ng mga sasakyan. Parang napapaisip, siguro pag gumalaw ito, tatakbo itong mga taong ito. Oh, yung mga nililibot nila. Di ba meron nga pong joke sa mga gano'n, ng mga panahon noon. Dahil si Kristo nakapako. Tapos merong nananalangin na iligtas mo po ako. Merong nananalangin dun sa paanan niya. Biglang nagkaroon ng lindol. Gumalaw ngayon yung nakapako. Inutusan niya ngayon yung nandun. Yung nananalangin. Sabi niya, Iho, tanggalin mo yung pako sa paa ko. Naniwala naman yung nanonood o yung nananalangin. Tinanggal naman niya. Palakas na po ng palakas ng yung lindol. Sinabi ulit nung nakapako, Iho, tanggalin mo yung mga pako sa kamay at paa ko. Sa mga kamay ko. Sumunod naman yung nananalangin. Yung lindol umabot ng intensity 9. Di nakababa yung nakapako ngayon. Lord, ano po ang gagawin ko? Iho, tumakbo na tayo. Guguho na itong simbahan. So ganun kuminsan yung nakikita natin. Kumbaga, hindi natin binibigyan ng pagkakataon na ipakita sa atin ni Lord yung kanyang kapangyarihan. Dapat makita mo na makapangyarihan siya at saka yung mga pangako niya sa'yo, ibibigay niya. Ang dami na po nating narinig na mensahe patungkol po dito. Tama? Mula nung nakakilala po tayo o mula nung tinanggap tayo ng biyaya ng ating Panginoon, nakakarinig na po tayo ng ganito. Kaya nga po dito sa Hope, kung mapapansin po ninyo, wala po tayong ibinabahagi dito na kinukundina ka, yung mga kasalanan mo, hindi palagi humihingi ka ng tawad. Wala tayong naririnig na kasi po sa labas, puro mga discouragement na nga yung naririnig natin eh. Pati ba dito sa church, kailangan makarinig ka rin ng mga discouragement? Hindi, kailangan nating encourage. Lalo na yung mga sarili natin. Dahil dito lang tayo makakarinig ng mensahe na talagang ang Panginoong Jesucristo ay gagawa at gumagawa sa buhay natin. Kung sa labas, dinadown ka, sinasabi nilang hindi mo kaya, wala kang kakayanan, dito itataas ka. Kung ano yung malit na kakayanan mo, pag pinagamit mo kay Lord yan, lalaki at lalaki yan. Magagamit ka ng Diyos. Kahit saan ka man magpunta, gagamitin at gagamitin ka pa rin ng ating Panginoon.
wala tayong ritual na ginagamit o ginagawa dito. Hinahayaan lang natin yung kapangyarihan ng Panginoon at yung kanyang pangako, yung mag-manifest sa bawat isa sa atin. Hindi ba't sa mga iba meron silang mga ritual na ginagawa? Katulad na lang halimbawa yung kay Sarah Geronimo at yung kay John Lloyd Cruz, yung sumasayaw silang gumaganon. Para umulan. Para umulan o para hindi umulan? Sundance. Para hindi umulan, di ba? At ginagawa nilang ritual, talagang sumasayaw sila. Tayo hindi na natin kailangan ng ritual. Sampalatayanan mo lang yung kapangyarihan ng Diyos sa yung mga pangako niya, mangyayari yung dapat na mangyari. Wala na tayong kailangan na gawin. At wala na tayong kailangan patunayan sa Diyos. Alam ng Panginoon kung ano yung kakayahan natin. Lifeless to life-filled. Ito po yung matatagpuan po natin sa Ecclesiastes chapter 37. Makinig po kayo. Sa mga panahon po na nanghihina o nawawalan kayo ng pag-asa, darating at darating po sa atin yan. Basahin po ninyo yung Ecclesiastes o mga ngaral ay Ezekiel chapter 37. Basahin po nyo yan. Yung pong nakikita po nyo, yan po yung nakapaloob doon, yung mga bungo. Yung mga tuyong-tuyong bungo. Yung mga ipinanalangin mo noon, 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago, 1 year ago, nandiyan dyan. Sa Ezekiel chapter 37. Nung nawalan ka ng pag-asa, nandiyan dyan. Sa Ezekiel chapter 37. Merong ginawang kamangha-mangha ang Panginoon dyan. Kailangang sabihin mo, kailangang lumabas sa bibig mo, na kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo, yun yung mangyayari. Sino po na yung nakabasa na niyang Ezekiel 37? Kukunti pa lang. Basahin po ninyo yan. Marami po kayong matututunan dyan. Pag nabasa po ninyo yan, tingnan po ninyo yung buhay nyo ngayon at saka yung buhay nyo ng mga nakaraan. Kung ano ba yung mga pangako ni Lord no na hindi pa nakukuha, basahin po ninyo yan. Magbibigay encouragement po yan. So ano pong ibig sabihin yan? Yan po yung mga butong yan talagang as in tuyo na. Baka ganunin mo lang yan, mapuputol na kagad dahil tuyo na. Silaban mo ng kahoy yan o ng apoy, baka aapoy bigla yan. Hindi mo na kailangan ng gasolina, hindi mo na kailangan ng langis. Ibig sabihin talagang masusunog ka agad. Pero anong ginawa ng Diyos? Sabihin mo. Sabi niya kay Ezekiel, sabihin mo. Magsalita ka. Sabihin mo sa kanila. So ganito po kahalaga yung pagdideklara. Nung ginawa ba ni Ezekiel yon, nangyari? God make it happen. Yung mga butong yan, nagkaroon ng mga litid, nagkaroon ng mga laman, at lahat sila nabuhay. Imposible, sa'yo, oo, pero kay Lord, hindi. Kaya kung dumadating ka dun sa, alam mo, nanghihina ka, basahin mo yan. Makakatulong talaga sa'yo yan. Tapos, i-meditate mo, ano ba itong nandito? Bakit ba tuyo ito? Ano ba yung nais na ipakita sa akin ni Lord dito? Ano ba yung ginawa ni Lord dito? Ano ba yung mangyayari dito kapag ginawa ko? Ano ba yung mangyayari dito kapag ginawa ko? At sundin kung ano yung gusto ni Lord. Alam pa po ba ninyo yung declaration po natin? Hindi na. Sige nga po. 1, 2, 3. I have hope in Jesus. I believe in Jesus and His finished work. I am what Jesus says I am. I can have what Jesus says I can have. I can be what Jesus says I can be. Today, I will receive more of His love. Today, I will receive more of His grace. Today, I will receive
more revelation. Today, I will experience more of His healing, His blessing, His favor, now and forever. In Jesus' name, Amen. Simpleng mga pananalita, kung ito'y magiging totoo sa iyo, palagi mong sasabihin na ganito, mangyayari lahat yung dapat na mangyari sa buhay mo. Nakakalimutan natin ito kuminsan eh. Kasi nga, nilalagay natin yung larga vista dun sa problema natin. Nagiging blurred yung paningin natin. Nagkakaroon ng mga takip yung mga mata natin dun sa mga pangako ng Diyos. Alalahanin natin, makapangyarihan ng Panginoon at lahat ng kanyang mga pangako ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Nobody is perfect. Ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang itsura mo, ano man ang height mo, ano man ang natapos mo, ang pangako ng Lord, ang Espiritu ng Lord ay nasa sayo, at ang lahat ng bagay na gusto mo, mangyayari sa takdang panahon kung paniniwalaan mo na siya'y makapangyarihan at siya, yung mga pangako niya ay magkakatotoo sa iyo. Ang mga butong yan wala nang silbi, pero ginawa ng Lord, ginawa niya ng silbi yung mga bagay na yon. At yung pong panghuli ay si Abraham pa pala ulit at saka si Sarah. So kung titignan po natin ito, napakatanda na po nila. Imposible po ba na magkaroon ng anak si Sarah? Imposible. Pero ginawang posible ni Lord. Dahil siya ay may kapangyarihan at may pangako siya kay Abraham. So natupad yung dapat na matupad sa takdang panahon ng ating Panginoon. Pangatlo, faith and hope. Yan ang dapat na hindi rin po nawawala sa atin. Yung Ezekiel, message ng pag-asa yan na dapat mong panghawakan. Dapat mong i-cherish at dapat mong iukit sa puso mo. Kapag pinangakuan ka ng isang tao, nabibigyan ka ng isang bagay na alam mo namang talagang napakahalaga. Halimbawa na lang, Sister Rosie, nangako kay Brother Arnold, nabibigyan siya ng 2.5 million na galing sa DPWH. Brother Arnold, pinangakuan ka ni Sister Rosie kasi alam mo Sister Rosie, mayaman na mayaman siya eh. Pinangakuan ka niya ngayon ng 2.5 million. Ano yung mararamdaman mo? Siyempre, masaya. Kumbaga, baka tatalon ka pa eh. O baka minsan, o may pagkakataon, may iyak ka sa tuwa. Dahil bibigyan ka niya ng ganon. Ikaw naman naghintay. Hinintay mo yung pagkakataon na ibibigay na sa'yo ni Sister Rosie. Eh, si Sister Rosie, masalita lang pala, hindi niya tinupad sa'yo. Siyempre, mararamdaman mo, medyo magtatapo ka o baka magalit ka pa nga. Kasi nakasulat na dun kung ano yung pagkakagastahan mo, bibilin mo, kung saan mo ibibigay. Nakasulat na lahat, detalyado. Tapos hindi pala nangyari. Kumbaga, nagbilang ka na ng sisiw, hindi pa pisa yung itlog. Pero si Lord, bilangin mo na. Bilangin mo na kay Lord. Kung ano yung sinabi niya sa'yo, bilangin mo na. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil yun lang yung pinangahawakan natin. Yung pag-asa. Wala na tayong ibang pinangahawakan ng iba. Kaya nga hindi po isang aksidente na yung pangalan natin ay Hope in Jesus. Dahil sa Kanya lang naman talaga yung pag-asa eh. Walang pag-asa sa akin, walang pag-asa kay pastor, walang pag-asa yung katabi mo. Lahat kay Jesus lang. When the time is right, your God, will make it happen. Kahit halimbawa kung nagpa-check up ka tapos negative yung check up mo, meron kang faith, meron kang hope.
Si Maritone Fernandez, nagkaroon ng cancer, nalungkot, dinamdam, pero may faith siya at nagkaroon siya ng pag-asa, hanggang ngayon buhay pa siya. Ikaw nga, sumakit lang ang ulo mo, na ano ka na eh. Ano tawag dito? Yung natataranta ka na. Ulo pa lang yan ha. Tapos iisipin mo, baka may cancer na ako. Pumitik lang ng konti yung puso mo, meron na yata akong sakit sa puso. Ganun kaagad yung ano natin eh. Ganun kaagad yung biglaang nararamdaman po natin. Pero wag mong kalilimutan, ang faith at hope, yan po ay napaka-importante sa bawat isa sa atin. Merong God's timetable, merong kapangyarihan ang ating Panginoon at yung kanyang mga pangako. At siyempre, yung maliit mong faith, hindi man importante kay Lord yan eh. Kasi siya rin ang magbibigay nun eh. Faith and hope, hindi dapat mawala. Hindi ko lamang po alam kung na-share ko na po sa inyo dito eh, yung tatlong magkakaibigan na merong dalang paralitiko. Si faith, si hope, si love, at saka yung isa si action. Kasi 4 yung bumuhat eh. Kung meron kang faith, meron kang hope, meron kang love, meron kang action, asahan mo, gagaling yon. Ay, ganun ang ginawa nila. So lahat ng tatlong nabanggit ko, God's timetable, God's power and promises, faith and hope, lahat tayo meron yan. Imposibleng wala yung isa sa inyo. Lahat tayo meron yan. Hindi po mawawala yan. Kaya kailangan po nating mag-focus doon sa promises ng ating Panginoon. When the time is right, I, your God, will make it happen. Pansinin po na natin, when the time is right, I. Napaka makapangyarihan yung I na nandoon. Na ibig sabihin ng Panginoon, ako. Ako yun. Ako yung makakagawa nun. Ako yung kayang gumawa ng imposible. Ako yung kayang magpagaling ng hindi mo kayang pagalingin. Ako yun. Ako yun. I, the Lord your God, will make it happen. Hindi ang iba, kundi ako lang. Ako lang ang makakagawa ng mga bagay na iyon sa iyo. Pangawakan po natin palagi yon. Kadalasan talagang dumadating po tayo doon sa mga panahon na nalulungkot tayo. Dahil yung mga problema natin noon, bumabalik-balik lang naman eh. Nagkakaroon lang ng ibang mga level. Malulungkot ka, maiinis ka, wala kang alam na pagsabihan, sabihin mo kay Lord. Alam naman niya eh, nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo. Nasasaktan siya kung ano yung sakit na nararamdaman mo. Alam niya yung pakiramdam mo. Alam niya lahat. So wag tayong mahihiya na lumapit kay Lord at sabihin sa Kanya kung ano yung mga bagay na nararamdaman natin. Lalo na yung naiinis tayo dahil meron kang mga pagkakataon na gusto mo sana sa panahon mo makatulong sa kanila. Yun sana yung gusto mo eh. Pero hindi yun yung gusto ni Lord. Meron din yung mga pagkakataon na hindi sa iyo mangyayari naman sa kapamilya mo pa rin. Yun ang hindi natin nakikita eh. Pinagpipilitan natin palagi na sana mangyari ito ngayon. Pwede namang gawin ni Lord yan. Dahil walang imposible sa Kanya. Pero hintayin natin yung timing niya kung kailan niya gagawin. Lalo na sa pamilya, may mga pagkakataon talagang hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Pero pamilya mo pa rin yan eh. Pamilya mo pa rin yan. Baliktarin mo man ang mundo, pamilya mo pa rin yan. Kailangan mo pa rin mahalin yan kahit na hindi sila, ang tawag dito, hindi sila karapat-dapat na mahalin. Binigyan ka ng Panginoon ng kakayahan na gawin ang lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Kaya mo yan. Iniisip mo lang hindi mo kaya. Kasi kinokontra mo nga eh. Kapag may nababasa ka o naririnig ang salita ng Lord,
Huwag mong kinokontra. Ang kailangan mo, sang-ayunan mo. Kung sinabi niya ganito, magtatanong ka pa, paano kaya gagawin ni Lord? Hindi mo problema yun. Problema ni Lord yun kung paano niya gagawin sa'yo. Yun kasi yung pag sinabi ni Lord, bibigyan mo ng question mark. Totoo nga ba na kapag kinain mo ang bunga ng prutas na ito, malalaman mo na ang mali at totoo? Kaya bantayan po natin ang ating mga sarili. Ulitin ko, merong God's timing ang Panginoon para sa atin. Meron siyang kapangyarihan na hindi natin kaya na gawin sa sarili natin at meron siyang mga pangako na talaga namang gagawin niya. Pastor, kailan? Hindi ko alam. Pero gagawin niya. Yung faith, yung hope, panatilihin natin ito sa puso natin. Dahil yung konting pag-asa na yan yung magbibigay sa atin ng talagang katagumpayan. Siyempre, sa lahat ng mga nabanggit natin, ang sabi po sa John 10:10, na parito ang magnanakaw. Nanakawin niya lahat kung ano yung narinig nyo ngayon. Maaaring ngayon, fresh na fresh pa. Dahil nandito pa kayo eh. Pag lumabas kayo sa pintuan na yan, pagkasama nyo na yung ibang tao, pagkasama nyo na yung pamilya nyo, bantayan ninyo kung ano yung narinig nyo. Dahil sabi doon sa John 10:10, nanakawin ng kaawayan. Pero sa Jesus, bibigyan kanya ng pag-asa, bibigyan kanya ng buhay. Yun, yung tanggapin mo. Ang sabi po sa Bible, mapapalad ang mga taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. So sa umagang ito po yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Napakadaling i-memorize. When the time is right, I, the Lord, your God, will make it happen. Gagawin ng Diyos kung ano yung sinabi niya sa iyo. God is good. And all the time, God is good. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, wag po natin kalilimutan palagi, importante po yung mga naririnig po natin talagang ina-apply natin. Meron at meron ka talagang may experience. Napakaganda ng mensahe na narinig mo. Meron at meron kang may experience talaga na nanakawin ng kaawayan. Kaya maging handa po tayo. Palagi natin ito ng ating Panginoon, ang ating puso't kaisipan doon sa mga ipinangako ng Lord sa atin. So, para po sa ating mga announcement, muli sa darating nga po na linggo, ito po ay ang second week. Sino po may birthday ng October dito? Si Brother Boots, 12? Malapit na. Si Brother Gary. So, sabihin po ninyo sa inyong katabi. Si Carmela, si Rosie, si Brother Junior. Yan yung magkakaroon ng birthday sa Opo. So, inaasahan po namin kayo next week ulit na makasama. So, Brother Gary. Mabuti po ang Panginoon. Amen. Dadako po tayo sa ating pagkakaloob. Babasahin ko lang po dito sa sulat ng Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang biyaya sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo. Konting share lang po. Yung mga meron naman pong experience na naman po. Para sa patungkol na naman po sa mga sa pagbibigay, sa blessing, makakaibo po talaga. Katulad po namin, na-experience po namin, kung gusto mong maging blessed ka sa iba, magbigay ka.
i-bless mo rin sila. Hindi yung pagdadamutan mo sila. Katulad po sa amin, experience po namin mag-asawa kay, sa family po namin kay Brother Manman. Kung meron po siyang sobra sa kanyang mga paninda, inaalok niya po sa amin. Yun po ay pagpapala sa amin. Dahil yun po ang sinabi sa yung umaapaw na pagbibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit sa inyo ninyo sa iba ay siya rin gagamitin. Pero meron din po palang mga tao, sa bagay tao lang po sila. Bakit po ayaw po kanilang i-bless? Kumbaga, andyan na po andyan na po yung, kunwari sa paninda, andyan na po yung tinda mo, nakita na ng bumibili, bakit hindi pa po ituro? Ganon. Kumbaga, hindi po sila nabibless pagka ganon. Sa amin po, maraming salamat po sa Panginoon dahil ang mga biyaya pinagkakaloob na sa amin ay hindi siya nagkukulang, kundi ito ay siksik, liglig at umaapaw na tamang panukat. Maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat mo sa umaga ito. Kami po ay dadako sa aming pagkakaloob. Salamat po sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Ano po ang mga dinanas namin ngayong buong linggong ito, Panginoon, salamat po at dahil nandyan pa rin po ang iyong biyaya sa amin, Panginoon. Magsiksik, liglig at umaapaw. Lord, alam po namin na hindi ngayon natatapos ang mga biyayang pagkakaloob sa amin, Panginoon. Lord, kung ano man po ang malikom namin sa umagang ito, naway gamitin lamang po ito sa iyong kaparaan ng Panginoon. Lord, sa iyong papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung magkaloob. papuri walang hanggan, pasasalamat walang hangganan ang biyaya mo, pag-ibig mo hindi nagbabago. Gawin natin deklarasyon po ito. Lumipas man ang panahon,
nagbabago, katapatan mo, Panginoon Jesus. Walang hanggan, papuri, walang hanggan. Lahat po tayo umawit. Walang hangganan ang biyaya mo, pag-ibig mo, hindi walang hanggang papuri. Walang hanggan, Papuri, walang hanggan. Pasasalamat, walang hangganan ang biyaya mo, pag-ibig mo at di nagbabago. pag-ibig mo, pag-ibig mo, pag-ibig mo, pag-ibig mo, hindi niya babago. Amen. God is good. And all the time, atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas patuloy ka pa rin niyang mamahalin. Iyong tatanda ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito'y pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus, Amen! Magandang buhay po sa lahat.